Diba, huli tayong nag-usap tungkol dun sa pinaplano pa lang ng panahon na yon na pagdinig ng House of Representatives dito sa human rights violation sa ilalim ng drug war ni former President Rodrigo Duterte. If I'm not mistaken, nakakadalawang hearing na. Okay? Tama. Have you been monitoring the hearings ba? Well, hindi ko pinapanood yung actual na hearing, pero binabasa ko yung coverage na lumalabas doon sa mga hearings so far. Okay. Kasi maraming lumalabas doon. For instance, there was a point when the chair of the committee, si Congressman Benny Abante, sabi niya, preposterous daw na hindi lumalapit sa pulis yung mga kaanak ng mga biktima, yung mga survivors. Dapat daw dumiretso sila. Kasi actually, ito rin yung argument before ni Panelo, no? Tsaka ng mga defenders ng drug war. Paano tatakbo usad yung kaso kung hindi naman kayo nagkakaso? Okay? Ganun ba talaga kasimple yun? Sorry ang naive ng tanong ko, alam ko na may sagot dito, pero you need to explain this. Kasi minsan may mga umihirit dito Ang naive daw ng tanong Unang-una, mali talaga yun. Kasi hindi naman burden nung pribadong tao na naging biktima ng krimen na siya ang magsampa, 'di ba, ng criminal complaint. Kaya nga sa criminal cases, 'di ba, People of the Philippines versus Rodrigo Duterte halimbawa, 'di ba? Ganun yung format. Kasi nga ang tao na naghahabla hindi yung biktima, 'di ba? Kundi yung lipunan, 'di ba? Yung Republika ng Pilipinas. Dahil ang teorya dito, kapag naging biktima ako ng krimen, hindi lang ako yung nasaktan. Buong society, 'di ba? Buong publiko naapektuhan kasi nga kapag nagkakaroon ng krimen, lahat tayo apektado. Yun yung the whole point. Kaya hindi ko maintindihan dito, bakit iaasa mo dun sa biktima? Lalo na kung ang inaakusahan, 'di ba? Ang kanilang pinaghahinalaan na pumatay dun sa kanilang kamag-anak, sa anak nila o sa kapatid o sa asawa o sa tatay, pulis, 'di ba? Isipin mo 'yun, 'di ba? Isipin mo yung burden dun sa biktima na 'yon, 'di ba? Pulis ang pumatay dun sa inyong kamag-anak, tapos kanino kayo magsusumbong? Sa pulis din? Ano, 'di ba? Yung takot na lang at yung kaba na baka mamaya kayo pa yung balikan. Nandun. Kaya nga ang responsibilidad dapat nasa gobyerno, 'di ba? Kasi pwede naman magsampa ng kaso ang gobyerno kahit na walang private complainant. Diba? Ito yung tinatawag nating pag-filing cases de officio. Ibig sabihin, walang private na magko-complain, yung biktima mismo hindi haharap, pero dahil alam nyong nangyari, inimbestigahan nyo, pwedeng mismong pulis ang magsampa ng reklamo o pwedeng mismong piskal, prosecutor ang mag-initiate ng kaso. So, maling-mali yung nilalagay yung burden na pag-i-initiate ng kaso sa private complainant. Lalo na kung ganito kadami yung mga naging biktima, kung 20,000 na talaga yung ganitong klaseng kaso, dapat kayo na yung, 'di ba? Obviously, meron ng malaking issue tungkol dito. Dapat kayo na yung nakasagawa ng investigation, 'di ba? At kayo na yung nag-initiate ng prosecution. Pero apparently, hindi nangyari. Ayon yata doon sa lumabas doon sa hearing, may 52 cases na in-initiate yung police. Pero of those 52, 30 na yung dismissed. Isipin nyo, 52 out of 20,000, napakaliit na nga porsyento. Tapos mahigit kalahati pa noon, walang pinuntahan. Diba? Hindi, so, paano mo may-expect na magtitiwala yung mga tao na hindi pa humaharap na merong pupuntahan kung sila ay magreklamo? Diba? May expose pa nila yung sarili nila. In fact, sa human rights cases sa ibang bansa, diba? At sa yung mga lumalabas na mga genocide, etc., usually talagang ang nag-i-initiate hindi yung mga biktima, yung official authorities. Kasi nga ang bigat, kinikilala na ang bigat ng burden dun sa victims. May takot, merong feeling ng powerlessness, merong kawalan ng tiwala sa otoridad. So talagang dapat ginagawa ng paraan nung gobyerno mismo. So hindi ko maintindihan itong buong anggulo na dapat yung mga biktima mismo ang haharap. Namatayan na nga 'di ba? Tinakot na nga at lahat Tapos gusto nyo sila pa yung mangunguna. Parang maling-mali yung perspective na yun. Alam niyo, napakaganda ng paliwanag ni Attorney Barry, no? Kasi people need to be enlightened, including our congressmen. Kung hindi naman sila naliliwanagan,
when it comes to the idea that they should not be gaslighting the victims or the survivors. Kasi nga, di ba, doon sa pinag-uusapan natin, yung helplessness nila, yung powerlessness nila, yung kahinaan nila at kahirapan nila, ito na nga yung nagbunsod eh. Kaya sila nalapastangan ng gano'n. At ito pa rin yung ginagamit na dahilan para hindi sila makakuha ng hustisya. Parang napakasakot naman yata. Exacto. Kaya ka napatay eh. Nakakita na ba kayo? Ilan na ba yung nakita niyong napatay doon sa drug war ni Duterte na nasa gated communities? Yung basta pinasok yung, kunwari yung sikat na village, tapos pinagpapatay, nagplant ng baril. Hindi mo natin nakita yun, di ba? Kasi protected sila ng kanilang privilege. And it's not wrong, no? Okay yun, protected sila. Pero karamihan sa mga napatay o pinatay, eh yung walang ganong privilege, di ba? So yun yan, medyo masakit nung pinapakinggan ko yun eh. Matinding gaslighting na nangyari. Pero sa tingin niyo, meron ba tayong mapupura dito sa hearing ng House na ito so far? Well, sabi ko nga nung una natin pinag-isapan to, mayroong konting value kahit paano nabibigyan ng opportunity yung mga biktima na makapagsalita, put on record yung kanilang mga kwento. Ako tingin ko importante yun. Importante rin na yung mga ibang advocates na frame ng maayos yung problema. Pero klaro sa akin na ang daming limitations nung hearing, lalo na the way it's being conducted. Na parang nilalagay yung burden hindi sa gobyerno, hindi sa pulis, hindi sa justice system, pero sa biktima. O kaya sa abogado ng biktima. O kaya sa media, di ba, na nag-report nung tungkol dun sa drug war. Parang ang nangyari, sige, ito yung napakalaking problema, ang daming pinatay, ay kayo magkaso. Kayo yung magsabi kung saan nyo nakuha yung mga datos na yan. Kayo, alam mo ba yun? Parang we all recognize na, di ba, this is a huge human rights crisis. Di ba? In fact, hindi lang human rights, di ba? Humanitarian crisis, di ba? Ganun kadaming mga tao, karamihan nga mahihirap pinatay. Tapos parang ang feeling, ang posisyon nila, hindi responsibilidad ng gobyerno na kumilos. Dapat kayong manguna, sabihin nyo sa amin kung anong gagawin namin, at saka pa lang may mangyayari. Parang baliktad eh. Diba? Dapat yung gobyerno ang kumikilos para protektahan itong mga taong to at hindi sinisingil kung sino-sinong tao na hindi naman hinalal, hindi naman sumusweldo sa kaban ng bayan na dapat sila ang manguna. At isa pa, ito, kailangan ko i-point out to. Tawan-tawa ako na parang yung mga congressman, parang ngayon lang na-discover na meron palang mga EJK. Meron pala mga pinatay na libo-libong Pilipino. Parang doon sa kanilang mga statement, parang gulat na gulat sila. Ganyan ba? Diba? Ganyan ba yung ano? Parang ngayon lang nila nalaman. Ibig ba pinag-uusapan nila yung mga policies na in-issue ng PNP 2016 pa? ngayon lang nila nalaman na mayroon palang ganun. Ngayon lang nila nalaman na noong 2018 nagkaroon ng ulat na in-acknowledge yung 20,000 na namatay. Parang, ewan ko. I mean, ina-acknowledge ko yung punto ni Attorney Cristina Conti na sinabi niya, we don't put all our eggs in one basket, but we put some of our eggs in this basket. Ibig sabihin, may value pa rin naman ito. Pero, minsan, mapapakamot ka na lang ng ulo. Hindi mo alam kasi kung ano yung tumbok dito no? Kasi alam naman natin na nangyayari to dahil madaling isipin na nangyayari tong hearing na ito because the political climate has changed. Diba? Merong girian yung mga Duterte at yung mga Marcos. Can you imagine this hearing being conducted during the time of President Rodrigo Duterte? Wala. Hindi mangyayari yan at all. Diba? Pero since nandiyan na yung hearing na yan ngayon, people were thinking, diba? Siguro, I suppose you and I also think na, baka naman sana mag-all-in na yung mga congressmen. Pero alam natin yung realidad sa politika Kasi baka naman mag-iba yung ihip ng hangin, bumalik yung lakas ng mga Duterte, paano naman yung political fortunes ng ibang mga hinaharap yung sarili nila yan, di ba? Totoo. Ako, tingin ko isang factor yun. Pero tingin ko isang factor din yung, ganun lang talaga ang mga congressman. Minsan, di talaga nag-aaral.
Pupunta sa hearing kung ano-ano pagsasabihin. Minsan ganun lang talaga. I mean, Ganun ba? Sayang no yata. offense sa kanila dahil yung mga iba mga taong nandiyan, kakilala ko pa personal. Pero minsan talaga, minsan magugulat ka sa mga, doon sa level ng cluelessness ng ibang sinasabi nila, for want of a better word. Para talagang, talaga? Natanong mo yan o nasabi mo yan? Para talagang, ang dating minsan yung, para bang, nag-recite ka sa klase, tapos ang gusto mong pag-usapan yung assignment nung last month pa. Tapos mali pa yung sagot mo kahit last month yung assignment na pinag-uusapan. Parang sobrang huli mo na dun sa huling-huli ka na dun sa usapan kung ano-ano pa yung mga sinasabi mo. Pero sige, kahit pa paano, di ba? At least nandyan, nalalagay on record, may opportunity yung mga pamilya ng mga biktima na makapagsalita, and hopefully, di ba? Meron namang something substantial na lalabas dun sa kanilang magiging report. 2 hearing pa lang naman. Sana merong konting improvement in terms of yung pagkondukta. Pero kahit paano ako, at least nakapagsalita yung na put on record yung mga madaming mga bagay tungkol sa documentation sa drug war at yung mga experiences mismo ng mga biktima na at least ngayon nasa official record na dati wala. Diba? Yun. So ako tingin ko may value doon. And then later on, kung may mga kaso, etc., at least pwede mo nang i-cite yung record nitong congressional investigation na ito. Diba? As part of the body of evidence na pwede mong i-present. Diba? So, tingnan natin. Talagang dyan, no? Anong lesson dyan? Count your victories. Count your victories. Yun na lang. pero don't put all your eggs in one basket, particularly if it's the House of Representatives basket. Kasi ito pa, no? Ito napanood ko tong part na ito. Yung si Manny Mogato, yung ating Pulitzer Prize winning journalist, na parte po siya sa mga manonood natin ng Reuters investigative team na naggawa po ng isang series tungkol po sa brutal drug war ni Rodrigo Duterte. And for that, they won the highest journalism award in 2018. So pinaharap po siya ron. Yung isang kongresista, I think it was Congressman Dan Fernandez, pinipilit siya na reveal your sources or reveal your source. Okay? Alam naman natin yung SOTO law, no? Pinaliwanag ko na rin po yan dito sa programa, yung SHIELD law sa ibang bansa. We call it here in the Philippines sa SOTO law. Pero medyo hindi ko yata, medyo masakit sa banks yung naging argument ni Congressman. Sabi niya, hindi ka ba naaawa dito sa mga biktima? Ibigay mo na yung source mo para matulungan sila. Parang naisip ko, bakit biglang gine-guilt trip yung journalist na ginawa yung trabaho niya bilang isang periodista in the bigger scheme of things in a democracy? Diba dapat ang kinukulit dito, yung otoridad, na gawin naman yung trabaho nila. Kasi ginawa na ng journalist yung trabaho niya. I don't know, what do you think of that? Eksakto. Yun yung point ko talaga kanina. Hindi ko maintindihan bakit ang responsibilidad na dun sa lahat ng taong wala sa gobyerno. Diba? Kamukha nga yan. Kay Manny Mogato, diba? Ni-report na nga niya eh. Diba? Ayan na eh. Lahat na ng kailangan nyo, nandyan na. Diba? In terms of yung documentation, in terms of yung kwento, etc. Imbestigahan na nyo. Diba? Trabaho na dapat ng pulis yun eh. Hindi na niya trabaho. Tapos parang, yun nga eh, ang ano pa is, parang wala kang puso, hindi ka na naawa. Diba? Siya nga yung siya nga yung maaga pa lang. Diba? Ginawa na niya yung trabaho niya na mailabas yung kwento nito mga tao, mga biktima, which is more than you can say para sa sarili nating gobyerno. Na nung panahon na yon, hindi lang sa walang suportang binigay dun sa mga biktima, pero parang pinapalakpakan pa. Diba? Yung large scale na pagpatay ng mga taong nangyari nung panahon na yon. Diba? Parang hindi naman sikreto na naging official policy siya. Diba? Nung Duterte administration. Diba? So, ako, kung talagang interesado na kayo ngayon na talagang panagutin yung mga responsable para dun sa mga nangyaring patayan ng drug war, di ba? Yung large-scale killing ng mga inosente, ng mga mahihirap, ng mga kung sino-sino lang na pagdiskitahan. Kayo naman ang kumilos, di ba? Yun yung point. Hindi kulang yung mga starting points na pwedeng pagsimulan. Pero yun nga parang kaibigan ko yan si Dan, pero parang lumalabas dito kung ganyan yung mga klase ng tanong,
mukhang baka hindi talaga sila interesadong i-pursue ito to the full extent, 'di ba? And with yung full vigor ng kapangyarihan nila. Pero ginagawa lang para magawa. Yun nga eh. Tsaka yung dun nga sa part na yun kay Manny Mogato, medyo hindi pa maganda rin. Parang ano siya eh. Parang ginawa siyang thesis defense eh. Parang biglang napunta on the defensive si Manny Mogato na he had to defend his reporting. At inisa-isa niya, makikita mo yung rigor ng kanyang reporting at saka ng Reuters. Kasi yung Reuters po, hindi po yan putyo-putyo na news organization. Napakatindi po ng proseso nila ng validation and verification. Pero despite that, ang sinabi na ilang congressmen, hearsay lang yan. Hindi mo kami mabobola rito. Parang, talagang bola pa yung ginamit na salita eh. No? Hindi ko talaga maintindihan yun. Yun nga eh. Parang all of a sudden, siya pa yung nasa defensive. Ginawa niya yung trabaho niya. Ito pala, no? Tulungan niya rin siguro yung mga mamayan natin na maintindihan. Kasi hindi to sexy topic sa mga non-journalists at sa mga non-human rights lawyers siguro. Yung issue ng nung SHIELD law. Okay? Yung tinatawag na SOTO law. Ito po sa mga nanonood po, no? Ito po yung batas na pinoprotektahan yung mga journalists against revealing their sources. Okay? Pero mayroong exceptions yan. Pag ipinag-utos siya ng Court of Law, Korte, at saka ng Committee ng Senado o ng House of Representatives, kung ang punto po ay may kaugnayan sa national security. Ang tanong ko po, attorney, gaano ba kahaba yung leeway na yan in terms of, let's say, a committee of Congress invoking national security to force a journalist to reveal his source? Ako, ang reading ko, kasi, di ba, ano pa yan eh. Ito pa yung Pentagon Papers case eh. Yan ang historical root niyan eh. And even jurisprudentially, yan ang ating basis. Dahil, di ba, madami naman sa ating mga legal principles influence, di ba, ng American So, di ba, sa US, yung Pentagon Papers case, ito yung nilabas yung mga dokumento tungkol sa Vietnam War. Diba? Pinablish ng New York Times at other establishments. And then nung kino-question nung government ni Richard Nixon, ang naging ruling ng Supreme Court ay hindi obliged unang-una ang isang journalistic entity to reveal kung saan nila nakuha yon. At pangalawa, hindi sila pwedeng pigilan na i-stop yung publication unless merong clear and present danger nga to national security. Yun yung linya. So, based on that, yun din yung i-apply ko na, kung ako tatanungin, yun ang i-apply ko na standard dito. Kailangan merong clear and hindi lang basta invoking national security in general, pero kailangan mong ipakita na merong clear and present danger to national security. Ibig sabihin, kapag hindi dinisclose ang identity nitong taong ito, meron talagang immediate threat sa national security na pwedeng mangyari. Ako, ang maisip ko example, kung halimbawa tungkol sa espionage, di ba? Halimbawa, di ba? Meron talagang active na highly placed na espia ang isang foreign power, for example, sa ating gobyerno, di ba? At yun ang naging source nung journalist. Ako yun, baka pwede, di ba? It might be a situation na pwede mong i-argue na clear and present danger yun to national security. Pero sa usapin na ito, di ba, na una, nangyari na lahat yan. Tapos na. Pangalawa, sobrang well-documented. Hindi lang ng various media outlets, pero ng international human rights organizations. In fact, kung sinusubaybayan natin yung sa ICC, mukhang meron na ring investigation na ginawa ang International Criminal Court. In fact, meron ding Supreme Court case na final noong 2018. So, ang punto, wala ka nang pwedeng i-argue dito na parang immediate threat to national security. So I very much doubt na sa kasong ito, pwede mong ma-invoke yon as one of the exceptions. Wala na yung sense of urgency that normally dapat nandun kapag clear and present danger ang pinag-uusapan natin.